Magandang umaga po mga kapatid. Welcome to All Generations Church. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Let us spend this moment in silence. Let us listen to God. Naman po yung ating mga sitwasyon ngayon. Dali natin sa Panginoon. Ating pong pakinggan ang ating Panginoon sa kung naman ang kanyang sasabihin sa bawat isa sa atin. Pinupuri at sinasamba ka namin, dakilang Diyos, dahil alam namin ang inyong presensya, inyong banal na Espiritu, Panginoon, ay nasa aming kalagitnaan sa mga sandali pong ito. Nangungusap kayo sa amin, meron kayong nais ipahayag, aming panalangin, Panginoon, turuan niyo kaming makinig, at isuko ang aming mga kalooban sa inyong banal na kalooban. Dalangin po namin, O Diyos, na sa umagang ito ang pagsamba at pagpupuri, Panginoon, na tunay at ganap mula sa aming mga puso ay maging katanggap-tanggap na handog para sa inyo, Panginoon. Kasama po sa aming pagsamba ang aming pasasalamat sa mga pagpapala, mga blessings, mga favor, Panginoon, na mostly undeserved that you've allowed, Lord, for us to experience, to remind us na mayroong Diyos na nangangalaga sa amin. You have blessed, Lord, the works of our hands. So we thank you so much. We thank you, Lord. We bow down. With gratitude, Panginoon, tinataas namin ang inyong pangalan sa lahat ng mga pagpapalang aming tinanggap mula sa inyo. Dalangin din po namin, O Diyos, ang aming mga daladalang kabigatan sa umagang ito. We pray, Lord, for your healing for those who are still sick, Lord, in hospitals, sa kanilang mga tahanan, Panginoon, na hindi namin nakasama ngayon. O mismong mga nandito, Panginoon, na may mga iniindang karamdaman, kabigatan sa kanilang mga pangatawan. Lord, kayo pa rin ang aming Diyos na nagpapagaling. Naniniwala pa rin kami, Panginoon, na kayo ang Diyos na mabuti. At ang intensyon po ninyo sa inyong mga anak, O Diyos, ay mabuti. Panalangin po namin ang recovery, healing, kalakasan, Panginoon, sa umaga pong ito, sa bawat isa. Sa mga naghahanap ng direksyon, may mga malaking plano, mga desisyon na gagawin, Lord, kayo po ang nagbibigay ng kapayapaan at karunungan. Tinuturo niyo sa amin ang landas ng buhay. Nawa, ang kapatid na yan, Panginoon, na nandito ngayon, at yan ang kanyang dala-dala at panalangin, masumpungan niya, Panginoon, sa umaga pong ito. We pray, Lord, sa mga kaguluhan na nangyayari, kahit sa loob ng tahanan, we still believe that you are the Prince of Peace, Father. Hindi lang sa aming mga personal na buhay, sa aming mga tahanan, kundi kahit sa aming society, Lord. Sa pag-umpisa ng campaign period, Panginoon, we pray for honest elections. Lord, matagal na naming prayer, Panginoon, ng righteousness sa aming bansa. Hindi kami titigil, Panginoon, sa pananalangin and intercession, Panginoon, dahil alam po namin na mahal niyo po ang bansang ito. Kaya, O Diyos, kayo po ang magturo sa amin, kayo magturo sa mga Pilipino. Una sa lahat, Panginoon, ang matakot sa inyo. Manumbalik sa inyo, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng mga righteous leaders, Lord, na mamumuno sa amin.
Tulungan niyo po ang aming bansa sa kahirapan, korupsyon, at anumang mga injustices na nangyayari, Panginoon. Be with us, Lord, as a country, as a nation. And together as a church, Father, this morning, nandito po kami upang tanggapin ang inyong pangungusap. As we celebrate, Lord, yung amin pong Mission Month, Panginoon, speak to us. Give us the courage to speak boldly ang inyong salita, Panginoon, to share it, Lord, with unbelievers, with our friends, loved ones, Panginoon, na hindi pa po nakakilala sa inyo. We praise you today, in Jesus' name, Amen. Amen. Bago po tayo mag-umpisa, maaari po bang pakibati lang yung ating mga katabi? Paki-welcome po sila sa church. I think that's part of our service, no, and worship sa ating Panginoon, that we recognize na we are not alone in this journey, this spiritual journey. May mga nilagay ang Diyos na ating mga kasama. Just to remind us ng pananampalataya, ang faith ay, it is a communal thing, no? Mas maganda na tayo po ay, we recognize the presence of each one of us. Sa reminder na God has called, hindi lang mga individuals, kundi mga tao, ang pinagsasama-sama ng Panginoon. At sabi ng Bible, kung nasaan ang pagtitipon ng mga hinirang ng Diyos ay bumababa yung kanyang presensya. God dwells in the praises of His people. Kaya po yung ating ginagawa po sa mga sandali pong ito, mga kapatid. So welcome po sa All Generations Church. Kung kayo po ay bago, first time, second time, balikbayan o kung ano man ang inyong status ngayon, no? We welcome you here sa ating pong pananambahan, and we pray that the Lord will speak to you this morning. Generational gap. This is a part of our celebration ng ating Mission Month. At pag sinabing missions, di ba, para bang iniisip natin, lalabas tayo, maghanap tayo ng mga tao, punta tayo sa mga mahirap na mga lugar. But naniniwala din po ako na ang missions ay masyadong malaki, masyadong malawak, na kahit sa ating mga tahanan, pwede natin siyang gawin. Kahit sa ating mga bakuran, pwede natin siyang gawin as long as may mga tao na nangangailangan. At siguro po, mas maganda rin na tayo mismo, intentionally, lalo yung mga tatay, mga magulang, mga nanay na nandito ngayon, magkaroon tayo ng mag-develop sa atin yung kaisipan na, teka lang, dapat muna palang ako ang nangunguna dito sa gawaing ito at hindi ko inaasa itong gawaing ito sa Sunday school or sa mga kung saan natin ini-enroll ng mga Christian church schools yung ating mga anak. It is our responsibility. Nga lang, medyo sa panahon ngayon, medyo challenging, no? Dahil maraming mga issues at mga hurdles, sabihin na natin. Tinatawag natin generational gap. Masyadong mabilis yung pagpapalit ng panahon. Okay, so, you know me as a non-joker. Tama ba? Natatawa na nga kayo sa jokes ko dahil hindi siya nakakatawa, di ba? So ngayon, I'll try to make sense of ilang mga bagay dito, no? Tingnan natin to. So ang goal ko ngayon, dahil magpapatawa ako, ang goal ko ngayon, dapat hindi kayo tumawa. Okay? May mga tito jokes akong baon. Sana hindi kayo tumawa. Yan yung goal ko ngayon, no? Jokes are meant, they are created to make people laugh. I'll be throwing some jokes at sana hindi kayo tumawa. Kaya yung goal natin. Lagyan natin ng twist ito. Okay, tingnan natin kung hindi talaga kayo tatawa. Number 1. Ano ang tawag dyan? What is half a designer handbag? Sagot. Louis Vuitton. Umpisa pa lang, tumatawan eh. Matatawa. Dito jokes nga eh. Ito. What do you call a person who takes pictures of kakanin? Sagot? Dapat hindi kayo tumatawa talaga. Di ba? Dito jokes. Ito. Tignan natin to. What do you call a group of dogs? Association. Yan. Group of dogs. Ito. Yung mga Ilocano dito, may nakikita ko mga Ilocano dito. What is the father of all Ilocano dishes? Papaitan.
Sabi na magtatawa eh. Ito, last na, patawarin nyo na to. What noodle brand gets you pregnant right away? Lucky Me? Hindi. Ang sagot ay, Tito jokes are created because the older folks still want to assert their authority somehow. Or maybe gusto lang nilang mag-connect sa mga nakakabata sa kanila. Hindi po ba? Sa akin palagay, old folks na nandito ngayon, fear one word. Yung maging irrelevant sila. Di ba? Yung pag yung maalaw ka sa mga retired na mga tao, sa mga medyo hindi na physically able, lagi din na sinasabi, parang wala na akong kwenta. No, dati ako nagbubuhat sa pamilyang ito, ngayon parang wala na akong silbi. Irrelevant na sila, feeling nila. Meron akong isang kaibigan na retired na siya, he was an executive sa PLDT noon. Isang araw, naisip ko lang siya, so tinext ko siya kasi kasama ko siya sa church dati. Joker din naman siya, sagot niya sa akin, okay lang, pastor. Okay lang as useless. Okay lang as usual dapat, di ba? Okay lang daw as useless. This word is yung pagiging irrelevant, yung feeling na irrelevant na sila, kasi related yan sa tinatawag natin na control. They used to be in control, di ba? Kung tatay ka, ikaw yung macho sa family, ikaw yung provider, ikaw yung protector, ikaw yung leader, ngayon parang hindi mo na nakokontrol yung pamilya mo, natakot ka dyan. And of course, related din yan sa salitang productive. The younger generation, on the other hand, fears one word also. Yung word na imposition. Yung ini-impose sa inyo, feeling nyo, pag pinayuhan kayo or in-encourage kayo, ini-impose sa inyo ang isang bagay. They interpret that as an attack to their freedom and creativity. Gusto naming gumawa ng sarili naming buhay. Huwag mo kaming pakialaman. Parang ganon. No? Creative kami. Kaya namin gawin yan. The old folks just want to make sure the younger generation will be in good hands. Kaya nagpapayo, nag-encourage, nagbibigay ng kung ano man. Feeling nila marami silang wisdom na baon. Gusto nilang i-share yan. They feel that they have so much wisdom and experience to share. The younger folks, nakikita nila yan as parang infringement, pakikialam, panghihimasok, or lofty assumptions. Parang yabang naman yan. Di ba? Ganon yung reaction ng mga kabataan. Marami po talagang wisdom at experience na kailangan ibahagi yung mga nakakatanda sa younger folks. At yung mga kabataan naman, they need guidance and encouragement. Nga lang, may generational gap. Nag-iiba yung narrative, nag-iiba yung interpretation ng isa't isa sa isa't isa. Kaya mayroong tension. So how do we strike the balance? Bago tayo tumuloy doon, mayroon tayong tinatawag na the shift in narratives and standards. Ang mundo po, mabilis magpalit ng narratives or kwento at standard. Tingnan niyo po ito. The previous generations adhere to a monolithic, ibig sabihin, hindi nagbabago. No? Itaga mo sa bato na pattern of life. At kung masusundan mo ito, magtatagumpay ka. Pag hindi mo nasundan ito, you will not be successful. Halimbawa, mga pattern ng buhay na kailangang i-impose or sinusundan noon ng mga older folks. Number 1, mahalaga sa nilang family background. Kaya nga, pati sa pag-aasawa, nangingialam sila, di ba? Tinitingnan nila, saan ba galing yan? Saan probinsya ba yan? Sino mga magulang yan? Bago magpakasal. Kasi, importante sa kanila yon. Number 2, napakahalaga sa mga previous generations yung pagkakaroon ng diploma or diplomas. Yan, pag hindi ka nag-aral, patay kang bata ka. Hindi ka magtatagumpay sa buhay. Number 3, kailangan meron kang matibay na career or you start a business. Okay?
Number 4, mahalaga din sa kanila ang pagkakaroon ng religious or political affiliations. Kung dilawang ka, kung pula ka, kung itim ka, kung anong kulay mo, di ba? Mahalaga yan sa kanila. And of course, mahalaga yung properties. Pag nagtagumpay sa buhay, hindi pwedeng magtagumpay sa buhay na walang malaking bahay. At walang maraming kotse. At walang maraming property. So, yun yung standard nila noon. No? Ito yung aming pagpapahayag ng tagumpay sa buhay. Properties. Number 3, mahalaga din sa kanila ang connections and influence. So, pattern po yan, mga kapatid. Sinusundan nila yan. And of course, kung kailan matanda na at mga nirarayoma na, saka pa lang yan magta-travel at mag-create ng memories at saka experience. That's the pattern of the older folks. And then they repeat the process doon sa kanilang mga anak, sa mga younger generation. So laging ganyan yan, mga kapatid. Now, the key word sa kanila ay tiyaga. Perseverance. Magtitiyaga talaga yan. So, mahalaga sa kanila yung masalitang handwork yan? Hard work. Hard work. And then, delayed gratification. Saka na tayo mag-celebrate. Tapusin muna natin to. Itayo muna natin to. Saka na tayo mamasyal. Saka na tayo magbakasyon. Yan. Yan yung kanilang kultura. Kanilang standard sa buhay. Of course, mahaba yung kanilang pasensya. And they want to create legacy. Kanilang iiwan. Yan po yung sa mga older generation. Ganyan sila mag-isip. Ganyan sila mamuhay. Now, look at this. Younger folks tend to bypass everything. Every system na nilalagay mo, sinisira ng mga kabataan. Because they can do multitasking. Hangang-hanga ako pag pumunta ako sa mga coffee shop, nandun yung mga medical students, nandun yung mga kung sino man, no? Habang may nakalagay sa kanilang tenga, nagbabasa sila, nagre-research sila, nagkukwentuhan sila, pumapasa sila sa board exam ng ganon. No? We cannot do that. Generation natin, magkukulong tayo, mag-re-review tayo ng maayos. But these younger folks, they can do multitasking. Di ba? They can thrive in the environment of chaos. In other words, yung patterns, irrelevant sa kanila yan. Bakit? Kaya nilang pagsabay-sabayin yan. Tangible and visible things matter very little sa kanila. Wala silang pakialam kung may malaki silang bahay o wala. Pwede naman silang tumira kahit saan. Wala silang pakialam sa mga accumulations na valuable para doon sa mga older folks. Sa kanila, mas mahalaga yung memories. Mas mahalaga yung experience. At gusto nilang mag-create ng legacy sa pamamagitan ng actual na pakikisangkot sa mga gawaing panlipunan. Why? Because of technology. Pwede silang magbakasyon at the same time nagtatrabaho. Di ba? Ang daming vloggers na yumayaman sa ganyan. Pupunta ka na sa restaurant, kakain ka pa, lilibre ka pa, kumikita ka pa. Because of technology. They can thrive in the environment where there is chaos or whatever it is na hindi kayang gawin ng older generation. The key word is flexibility. Mahalaga sa kanila yung work smart. Don't work hard. Work smart. Kaya nga, kahit sa Pilipinas, mayroon akong makakilala at mayroon dito sa church, 2-3 trabaho. Because meron silang regular na job, sa gabi pwede pa silang mag-part-time. Because of technology. Hindi natin yan kayang gawin noon, mga older generation. Self-care. Ito naman, medyo masyadong matampuhin. No? Masitsitan mo lang, resign na. Self-care na kaagad, magpupunta na agad sa bundok. No? And enjoy life. Kasi nga, pwede namang pagsabay-sabayin lahat. Bakit kung kailan ka 60, saka ka magta-travel, kung pwede mo namang gawin ngayon, samantalang nasa aeroplano, airport ka, kumikita ka. At pwede ka pa rin magtrabaho. The world indeed is rapidly changing, mga kapatid. The challenge now is to know with certainty
What remains constant? Ano ba yung hindi nagbabago in the world that is constantly changing? Bilang mga Kristyano, malaking challenge sa atin yan. Hindi natin pwedeng upuan ito at panuorin na lang na ganito lang nangyayari sa ating panahon without us doing something about this. Kasi mayroon niyang kinalaman sa ating mga spiritual na buhay. Both generations must interact and learn from each other. Kaya nga ang tawag natin sa church natin ay all generations. Kailangan mag-usap tayo. Kailangan yung mga age groups dito nakakonect sa isa't isa. The inflexibility of the older generation is suffocating. Di ba nakakasakal naman talaga eh. I-impose sa atin itong gawin mo, itong gawin mo, itong gawin mo. Nung nag-aaral, wala na nga yun eh. Di ba? Yung narrative noon na mahirap, nag-janitor, naglakad ng 10 kilometro, hindi na tayo pinaniniwalaan ng mga younger folks. Walang dating sa kanila yun. Kaya huwag mo nang i-impose yun sa kanila. For them, it is suffocating. Now, the unrestricted freedom and borderless flexibility of the youth are worrisome. Kung nakakasakal, yung pangangaral sa atin ng mga older generation, nakakatakot din yung pagwawala ninyo, mga kabataan. As Christians, how can we live a life that is meaningful, connected, and God-centered? In other words, umagang ito, gusto kong sabihin, o gusto kong tanungin, how can old folks, mga nandito ngayon, minister to the younger ones in connection sa ating celebration ng Mission Month? So, pag-isipan natin mabuti ito. Kasi sabi ko nga, kailangan mag-uusap. Kailangan mag-connect tayo sa isa't isa. So, paano nga ba? Ito yung aking mga suggestions. Number 1, telling the truth. Number 1, life is hard, but God is good. Kung mayroon tayong sasabihin sa younger generation, ito yon. Mahirap ang buhay. Komplikado ang buhay. Pero kahit gaano kahirap at komplikado ng buhay, God is good. Yung Psalm 71, ay panalangin po yan, mga kapatid. Pero hindi yan panalangin na ang dating ay petition o paghingi. Ito ay proclamation, ano ba ang Diyos at ano ba ang ginawa niya sa ating mga buhay. Sandwich between two Psalms, 70 at saka 72, na ang primary concern ay prayer o paghingi, petition. Yung Psalm 71 is a declaration of who God is and what He has done doon sa buhay ng someone na umiidad na siya. Meron na siyang edad, no? Kailangan daw politically correct. Hindi pwedeng sabihin matanda na. May edad lang. No? Yun yung kanyang sitwasyon sa buhay. Pero naranasan niya ang kabutihan ng Diyos. This old man, probably David, kasi wala talagang consensus kung si David ba talaga yan, reflected on his life with God, but added a deep and noble desire to share God to the next generation. Okay na siya eh. Naranasan niya yung kabutihan ng Diyos. Ilang beses siyang niligtas, sinaklolohan ng Diyos, pinagpala ng Diyos. Okay na yun. Mag-reflect na lang habang buhay at magpasalamat kay Lord. Pero dinagdagan niya pa. Verse 18, yung binasa natin kanina, sabi niya doon, even though I am old and gray, do not forsake me, O God. Until, sabi niya, until I declare your goodness to the next generation. Malalim at magandang hangarin ng isang taong umiidad. Ang sinasabing, Lord, sustain me pa rin, kahit ganito na ang aking edad, medyo limitado ng mobility, until I am able to share your word to the next generation. Hindi ko alam kung gaano karaming old folks na nandito ngayon na ganyan ang inyong sinasabi sa inyong mga panalangin. Bakit tayo humihingi ng malakas na pangangatawan pa rin? Bakit tayo humihingi ng maayos na kalusugan pa rin? Sana ang dahilan ay katulad nitong Psalm 71, nagsasabing, until I declare
your blessings, your word, your goodness to the next generation. Dahil niwala po ako, wala namang pinipili ang panahon at salita ng Diyos. The younger generation, mga kabataan ngayon, must come sa punto ng buhay nila na kailangan nilang i-deal ang spiritual matters on their own. Kailangan nilang humarap sa Diyos on their own. At sabihin, Lord, the world indeed has changed. Pero hanapin namin ang iyong kabanalan sa aming kabataan, sa aming AI na panahon ngayon. Kasi Diyos ka pa rin at kailangan ka pa rin namin. Young people, kailangan nila ng raw, bare, honest, and credible narrative about who God is and what He has done. Huwag natin i-sugarcoat ito, mga kapatid. Kung gaano kahirap ng buhay, sabihin mo sa young generation, mahirap ang buhay. Ang kailangan nilang marinig ang katotohanan ng buhay. We must learn the art of telling the truth. Ito ang katotohanan. A Christian is not exempt from hardships and difficulties of life. Huwag natin sasabihin, naging Krisyano ko, saya-saya ng buhay ko. Maaari naman. Pero hindi rin nawawala yung mga challenges ng buhay. Hindi nawawala ang katotohanan kahit pa masyadong advanced na tayo, the world remains a dangerous place to be. Dangerous place to live in. Mahirap. Nakakatakot. Sabihin natin yan sa younger generation. Itong sabi ng author, ang lahat ng kaaway ko, nais ako ay patayin. Habang sumusunod siya kay Lord, ang palaging balak nila ay ako ang kalabanin. Ang kanilang sinasabi, ako raw ay iniwanan. Iniwan na ako ng Diyos, kaya nila sinusundan. Ako raw ay mabibihag dahil wala ng sanggalang. Panginoon at aking Diyos, huwag mo akong lalayuan. Lumapit ka sa piling ko at ako ngayon ay tulungan. Nawa silang naghahangad na ako ay salakayin, lahat sila ay mawasak at mabigo ang layunin. Maging yaong mga taong tanging nais ako'y saktan, mapahamak sanang lahat, mag-ani ng kahihiyan. Kahit na nga dinanas ko ang hirap at madlang sakit, subalit ang aking lakas ay muli mong ibinalik, upang ako'y di tuluyang sa libingan ay mabulid. Being honest and straightforward, in acknowledging the presence of hardships and trials sa ating buhay, mga kapatid, while we pursue the will of God, they dismantle generational gap. Pag naging honest tayo na ang buhay ay mahirap at challenging at punong-puno ng mga kahirapan, pero sa kabilang banda, ang Diyos ay mabuti, at sabay nating naranasan yung hirap at kabutihan ng Diyos, hirap ng buhay at kabutihan ng Diyos, it dismantles the generational gap, because no one can deny or argue against it. Tanungin ko kayo, mga kabataan, dahil high-tech na kayo, di ba kayo naghihirap? Di ba mahirap pa rin ang buhay? Akala natin ang technology will give us so much comfort and convenience. Well, it does, but, di ba? Dumadami din. Nag-i-evolve din yung mga challenges ng buhay. So pag sinabi natin, life is hard, but God is good, no one can argue against that. Sabihin natin kung gaano kahirap sumunod sa ating Panginoon. Sabihin natin gaano kahirap yung spiritual at saka inner battles na gusto mong bumalik sa iyong dating buhay, gusto mong sipsipin uli yung iyong mga bisyo, at the same time, the Holy Spirit is telling you, hold, diyan ka lang. I'll take care of you. Life is hard, but God is good. Lahat tayo may enemies. May mga, humaharap tayo sa mga unwelcome visitors ng buhay, yung mga pain and sufferings ng buhay. And we all need the grace and goodness of God all the days of our life. Life is hard, but God is good. Younger folks deserve the truth about life and God.
mayroon tayo sasabihin sa kanila, itong sabihin natin. They deserve to know the truth. Why? Bakit hindi natin kailangang i-sugarcoat ito, mga kapatid? Kasi, alam nyo, yung mga kabataan, they are good in detecting lies and pretentious words. Tama ba? Hindi mo mabobola yung mga kabataan. They know kung anong sinasabi mo. And they also detest overprotection. Kung gusto mag-commute, pag-commutein. Naman. Pag-tricyclein. Tanda-tanda na eh. Di ba? They detest overprotection. There is no technique, there is no secret recipe. Just tell them the truth. As they go on with life, let us tell them from our experience that life is hard, maybe even dangerous, but God is good. Lahat tayo na nandito ngayon will say amen dyan sa bagay na yan. Kasi lahat tayo nakaranas niyan. Pero nang ibabaw ang kabutihan ng Diyos, that's why you are here. Tama ba? Life is hard, but God is good. Number 2, let's tell the truth. God is present in every season ng iyong buhay. Basahin natin yung mga verses dito. Sabi diyan, for you have been my hope, sovereign Lord, my confidence since my youth. Binanggit niya yung salitang youth doon sa verse 17. Sa verse 5, tapos inulit yan sa verse 17. Yung salitang youth. Ito pa, from birth, I have relied on you. Mula sa aking kapanganakan, you brought me forth from my mother's womb. I will ever praise you. Ito pa, verse 9. Do not cast me away when I am old. Pinanganak, naging kabataan, ngayon ay matanda na. Do not forsake me when my strength is gone. 18, ito yung ating verse kanina. Even when I am old and gray, do not forsake me, my God, till I declare your power to the next generation, your mighty acts to all who are to come. It's one thing to say God is always present, di ba? Of course, alam naman natin yun bilang mga Kristiyano. It's another thing to say it with confidence from personal experience. Na alam mong lahat ng panahon at season ng buhay mo, God has been with you. Younger folks need to hear a comprehensive narrative of God's faithful dealings with us in every season of life. Yung mga stages ng buhay, sinabi dito ng carefully laid out by the author from birth, youth, and old age. Mga kapatid, walang yugto ng ating mga buhay na absent si Lord. Of course, naintindihan ko may mga na-highlight na mga taon, mga season ng buhay mo, lalo na nakilala mo ang Panginoon, na para bang nandyan talaga ang Diyos. Pero sabihin ko sa inyo, based on Psalm 71, lahat ng panahon nandyan ang Diyos. Hindi pwedeng absent si Lord sa buhay mo. A truthful and honest narrative will always include all seasons of life under God, not only the fruitful and productive years of service to God. Paano, Pastor? Adik ako for 40 years. 41 na ako naging Christian. Sinustain ka pa rin ng Panginoon. Kasi naging presidente si Digong, hindi ka natukhang. Andun pa rin ang Diyos sa'yo. Hindi mo lang napapansin. At ngayon, naintindihan mo na. Nandun ang Diyos. When you are incapable of taking care of yourself, nung bata ka, wala ka naman talagang kakayahan, di ba? Birth to infancy, God has been your reliable source of protection and care. Wala ka eh. Wala kang kakayahan. Sanggol ka eh. God was there. Sinigurado ng Diyos na maayos ka, naalagaan ka. Nung narating mo yung
pinaka-fruitful at saka productive years ng buhay mo, youth, young pro, o ano man, tawag dyan, God was there as the source of confidence and strength. Whether you recognize that or not, nandun ang Diyos. When you are old and gray, God is there for you and will not forsake you and giving you the assurance of His presence and favor as well as the blessing to share His word with the next generation. Kailangan ng mga kabataan dito ng someone, medyo may edad sa kanila, para sabihin sa kanilang, huwag nilang aksayahin itong panahon na to ng kalakasan at sigasig gamitin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nandyan lagi ang Diyos sa panahon ng ating mga buhay. But hindi natin i-enjoy itong moment na to. This very moment ngayon, kung saan from all walks of life, iba't ibang edad na nandito tayo, together in this place to worship God. And remember, yes Lord, present ka sa lahat ng panahon ng buhay ko. Isn't it good to know that God shows up to help and bless us? Na nandito ang Diyos habang nagkakatipon tayo at sinasabi ng Diyos, I want to continue yung aking kabutihan sa iyo, I want to help you and I want to bless you and to issue assurance na kahit yung mga susunod na salinlahi sa church na to will be blessed. That age and life seasons are all important because God is always present. Sabi ko nga, may mga hina-highlight tayo ng mga years, mga seasons ng buhay natin. Alam mong galing talaga kay Lord yung mga blessings na yan. Pero lahat ng season ng buhay mo, kahit yung mga seasons ng pain and kalungkutan, nandiyan ang Diyos. When you were born, and your parents feared about the future because your family had nothing. Mabubuhay kayo itong anak na to, makakapag-aral kayo itong anak na to, itong mga worries na yan, God was there. Sinigurado ng Diyos na okay ka at mapapabuti ka. When you fell sick and provisions were scarce, God brought healing. Wala na, Lord, taob na. God brought His miraculous healing. When you experience failure at school, bagsak sa PE na nga lang, bagsak pa, He comforted you. When your parents separated, God was the one who made sure you are okay. When you had your first breakup, ano ba, 16, kahapon nag-break kayo, nag-date kayo ng 14. God told you He is your faithful lover. Nung nabiktima ka ng mga abusive parents, teachers, boss, or even a pastor, God defended you. When your dreams collapse, career stalled, di na umuurong, no? Clerk ka pa rin, 35 years na. Business went bankrupt and debt kept piling up. It was God who gave you another chance because He is always with you. When you finish your school, landed a job, climbed the ladder of success, had your own business, got married, raised your kids, and had all that you ever dream of. Ang tagumpay ka sa buhay, lahat na kamit mo. Nakakalimutan mo na ang Diyos sa mga panahon ito, but God was silently celebrating with you. God was there. Even during times of conscious rebellion and backsliding, sawa ka na sa church, God was patiently waiting in the corner for your homecoming. When you first absorbed the reality and power of death, when a loved one or a friend passed away, it was God who encouraged you by weeping and mourning with you. Now that you are retired, ito ka na ngayon, feeling weak, lonely,
Nagdadrama ka na, inabandon na ako ng mga anak ko, hindi na ako mahal. And constantly afraid of the possibility of death anytime soon, God gives you His assurance that even though you walk through the valley of the shadow of death, Jesus will be with you. This is the narrative we all need to possess. Ito yung kwentong kailangan nating ilagay sa ating mga puso as our treasure, which we will all desire to pass on to the next generation. Kung may sasabihin tayo sa kanila, ito yun. They need to hear it. They need to be reminded that no amount of world chaos, kahit gaano kagulo ng mundo, nandyan ang Diyos. There's no amount of technological advancement, AI, or kung ano man, or whatever it is that can change the fact that God is with us in all seasons of life. Naalala mo kung gaano ka sinustay ng Panginoon. Mula nung pinanganak ka, hanggang sa panahon na ito, nandyan ang Diyos sa buhay mo. Telling the truth, number 3. After all, mga kapatid, it is not your personal story. Itong buhay na to, itong kasaysayang ito, itong kwentong ito is not your personal story. It's not even our collective story as God's people. It is God's overall story. It is God's overall story. Tingnan nyo to Tutugtugin ko ang alpat, pupurihin kitang tunay. Pupurihin kita, O Diyos, dahil sa iyong katapatan. Mga imno ng papuri sa alpa ko'y tutugtugin. Iuukol ko ang tugtog sa iyo, banal na Diyos ng Israel. Habang ako'y tumutugtog, ay sisigaw na may galak, masigla kong awiting ako'y iyong iniligtas. Maghapon kong isasaysay, O Diyos, ang iyong katarungan. Yamang lahat na nagtangka sa lingkod mo ay nasaktan. Lahat sila ay nabigot, humantong sa kahihiyan. Hindi ba storya ng Diyos yan? Hindi ba ang Diyos ang nag-orchestrate ng lahat ng yan? Yung response lang natin is to worship God. Na lahat ng nangyayari sa atin ay sinulat na yan ng Diyos at alam na ng Diyos yan at nilagay ka ng Diyos dyan. It is not your personal story. Yes, mayroon kang part dyan, but it is, a part of a grand story of God. Si Lord yan, storya niya yan. And this should keep us humble because we are not the main actors here. Siguro isa sa mga bagay kung bakit ayaw tayong pakinggan ng younger generation is lagi natin binibida yung ating mga accomplishments. Kaya nga sabi ko kanina, suffocating para sa kanila yon, pretentious para sa kanila. Na nawawala sa eksena ang Diyos. Laging tayo ang bida, laging yung narating natin yung bida, laging kung anong nagagawa natin sa buhay yung bida, kaya rinding-rindi na yung younger generation sa atin. It is not our story. We are not the main actors. It is God's story of redemption. Yung buong Bible is God's story of redemption. It is God's story of giving human beings salvation in Christ. Ever since na nahulog sa kasalanan ng tao, istorya ng Diyos kung paano niya tayo tinubos at niligtas. It was God's story of salvation through Noah from the flood. It was God's story of Abraham coming out of his hometown Ur, going to Canaan. Symbolic story of salvation. It was the story of God through Moses and doon sa Exodus na nangyari. Storya ng Panginoon sa Babylonian captivity kung saan pinabalik ang mga Israelites papunta sa lupang pangako. It is God's story of grace and forgiveness on the cross of Christ. It is God's story that someday Jesus will come again for His people and punish the wicked and of course si Satan. It is God's story, mga kapatid. It is not your personal story. Hindi rin ito istorya ng all dyan lang. Part tayo ng malaking istorya ng Diyos. We have been given the
rare privilege of becoming parts of God's grand story. Ano ang kwento? Ano ang ating sasabihin sa mga susunod na salinlahi ng mananampalataya? Ang kwento ng kaligtasan ng Diyos kay Jesus kung saan isinama tayo dahil sa kanyang awa at habag. Storya ito ng Diyos. Inilagay niya tayo, binigyan niya tayo ng individual roles. Ito ang ginawa ng Diyos upang iligtas tayo. Lawak-lawakan natin ang pananaw at pangunawa sa buhay at sa misyon ng Diyos sa mundo. This will strike the balance between yung kahirapan ng buhay at kabutihan ng Diyos. After all, malit na tuldok lang tayo sa istorya ng Diyos. Maging tapat tayo dyan kung saan tayo nilagay ng Panginoon. Gaano mo kahusay na ginagampanan ng iyong papel sa istoryang ito ng Diyos? Dahil in-incorporate ka ng Panginoon dyan. Tuwang-tuwa dito yung mga staff pagka may nag-shooting dito ng, ano ba yun? Grupo na yun? Napapanood nyo sa TV, minsan na-invite, no? Si Boy lagi dito ang bide. Lahat ng roles na yata, no? Judas, si Pilato, no? Lagi nandiyan si Kuya Boy. Tuwang-tuwa tayo, na-incorporate tayo doon sa kwentong yon. Gigising tayo alas 12 ng madaling araw kasi pinapalabas yun alas 12 sa GMA. Ito mga kapatid, storya ng Diyos. Nilagay ka ng Panginoon dyan. Gaano mo kahusay, ginagampanan yan. Malalaman mo yan kung itong mensaheng ito ay tinatanggap ng next generation. Kung na-excite silang tanggapin yan, it's sa buhay yung buhay na mayroon ka ngayon. Paano din ba malalaman kung ang lahat ng ito ay iyong naunawaan at sinasabuhay? Kapag buhay mo na ang pagsamba, pasasalamat at pagkamangha sa kabutihan at katapatan ng Diyos, at kapag ang tanging layunin ay mahabang buhay upang may bahagi sa mga kabataan ang mensahe ng kaligtasan. I don't know bakit umabot ng 101 si Juan Ponce Enrile. Siguro, binibigyan talaga siya ng Panginoon ng chance. You have been good in politics, in business. Baka naman mayroon kang sasabihin sa younger generation. Abandon corruption, no? Injustices. Sa iyong old age, mas pakikinggan ka ng mga kabataan. Siguro yun ang gustong sabihin ng Panginoon. Sa atin din. Layunin natin, Lord, habaan niyo pang buhay ko. Lord, alisin yung mga nararamdaman. Panginoon, gusto ko pang maging malakas. Anong dahilan? Sana ito, sinabi ng Psalm 71. Lord, huwag mo akong pababayaan. Extend mo pa yung buhay ko. Hanggang masabi ko yung iyong kapangyarihan at ang iyong mga ginawa sa susunod na salinlahi. Ito ang challenge sa atin. Ano kaya ang nasa puso ngayon na mga nakakatanda sa simbahang ito para sa mga kabataan? Baka naman ang mission month sa atin ngayon ay dito sa loob. Naway, naisin nilang ibahagi si Jesus at ang kanyang kahangahangang gawa sa susunod na salinlahi. Magandang umpisahan ito sa bahay. Anong sasabihin natin? Tapat at mabuti ang Diyos. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Tayo pong lahat ay tumayong mga kapatid. Awitin po natin ito bilang declaration kung sino ang Diyos sa ating mga buhay. Change
Baunin natin sa ating mga puso na ang Diyos ay laging tapat. Panginoon, tapat kayo sa aming mga buhay. Simula noon hanggang ngayon, Panginoon. Katapatan po ninyo hindi nakadepende sa kung paano namin sinasabuhay ang nag-iisang buhay na binigay nyo dito, Panginoon. You remain faithful, Lord, kahit hindi kami faithful. You remain true to your word and promises, Lord, even though hindi kami nakakasunod, Panginoon, sa inyong mga alituntunin. Minahal nyo kami, tinanggap nyo kami, at patuloy na mamahalin, Panginoon, susubaybayan, alagaan, Panginoon, at ililigtas sa anumang panahon ng aming mga buhay. May the Lord bless you and keep you, my dear brothers and sisters. May the good Lord make His face to shine on you and be gracious to you. And may He lift up His countenance on you and give you peace. Amen. Gandang umaga po mga kapatid. Palain po tayo ng Panginoon.